So, update lang tayo, no? So, ito yung sa kwarto dito. Bali, mayroon na siya naka-ready na pang kisame, no? Ayan. So, naka-welding yan. Kaya kahit gaano bigat nung gagamitin natin pang kisame, kaya yan dalhin. Sa kabila naman, ito yung kabila. So, medyo may nakaporma naman na, no? Ayan. Yan, katulad yan, maaraw. Maaraw. So, bilad syempre yan. Pero meron tayong insulation, pero may lalagay pa tayo dyan. Itong pinaka-grills natin dito sa pinaka-balcony terrace natin dito. Ayan, may primer na siya. Primer na konti. So yan, medyo maaraw na kaya nakagawa ng maayos ng content. Baba naman tayo guys, no? Eto na yung tiles dyan. Nakalatag na. August 18, no? Bumili tayo ng tiles 30 by 60. Ayan na yung bagong bagong alunod dito, no. So tinabas nila yon, sinagad na hanggang doon. Kaya mapansin nyo, yan medyo lumawak siyang tingnan. Dati may yero pa rin dito eh. Kaso nga po pag umuulan talaga sobrang lakas talagang umaagos dito. So yan, pinaayos na natin talaga totally. Pero malalaman natin mamaya yan pagka umulan. Kung wala nang tatagos, pero panigurado mo kung wala na. Kasi bago na yung pinaka-alunod natin. Saka lumaki siyang tingnan. Okay, so ito na yung pinaka-kisame. At ang kisame na ginamit natin, Sherboard din na brand. Pero ito po ay 3.5 mm, no? So, ano lang, kasarapan lang na gawing pang kisame, mga ganyan. Pero depende sa budget nyo. Meron pang mas kakapal pa dyan. Ito yung pinaka-standard or basic na kapal niya, no? 3.5, sunod 4.5. Tapos yung ginamit natin dito sa pinaka board natin 18 po to, 18 mm. Okay, so ito naging kayarian ng kisame, no? Tapos ayan, nakalagay ni pinaka ceiling fan. Yung pin light, bobotasin na lang yon, iabang na lang natin. Okay, so yung kabila naka-ready naman na yung pamukuan, metal falling ginamit. Tapos sa combination tubular, so naka welding point kaya talagang siguradong matibay. Okay, so tara po sa baba, pakita ko yung sa shower room. Okay, so nasa shower room tayo, no? Ayan, medyo madilim na kasi mag 6 o'clock na po ngayon ng hapon.
Ayan, so meron siyang wall tiles. Floor tiles natin, wala pa. Pero baka bukas, bumili na rin tayo, no? Ayan. So, yung pinaka floor tiles, ito yung ginamit natin dito sa pinaka ating lunch. Lunch. Okay? Ayan. Ito yung sa mismong ano ng shower head. Diyan natin lalagay. Nakabang na yung pinakabutas niya. Ayan po yung design. Ayan. Mabulaklakin, no? Okay, so baka by tomorrow, ito makapitan na yung pinaka sahig. Okay, so ito yung rock wool insulation. Ito yung bilhin natin sa Shopee. Ito yung lalagay natin dito para dagdag palaman or insulation na rin para sa ating metal cladding. Ganyan kalakas ang ulan, guys. Heavy rain. Woo! So sa paglalagay naman ng insulation na to na rock wool, kailangan natin gumamit ng metro kasi kailangan natin kunin yung sukat nito, no? Yung dimension niyan. Okay, so kagaya niyan, ito ay nasa 58 yan yung lapad niya, tapos yung taas naman niya is 58 din, so kailangan medyo siksik siya dyan, ano, para maipit talaga siya. So ito lang yung sample natin dito, no? Ayan, nilagay natin siya dito. So ito na yung magiging parang another insulation niya, no? So pag nakuha yung sukat, syempre sukatin nyo rin dito sa mismong rock wool natin. So ginuhita ko na siya, no? So sakto naman yung 58 lang ang kailangan natin para mailagay dun. Okay, so ito yung ating sample, no? So nagtry lang naman tayo kasi kailangan natin malaman kung makakulang pa yung ating nabili, no? So ayan, kukunin nyo lang talaga yung sukat nung paglalagyan nyo. Kumukulog, ano? Yung pinaka height niyan, tapos lapad, tapos gupitin nyo lang. Sabi ko nga din sa inyo, medyo na siya, medyo maselan lang siya gupitin kasi madali siyang mapunit. So yun, dahan-dahan na lang din kayo. Ayan yung sample, no? So another thing pa dito sa paggamit ng gitong klaseng rock wool insulation, hindi lang insulation kasi dagdag soundproofing na rin siya, no? So bigyan ko kayo ng sample, no? So ewan lang kung medyo madidinig pa siya, pero pag kinalampag nyo to, medyo solid siya, no? Medyo na lang, baka di masyadong pansinin, pero pag dito sa wala, dinig mo yung ng kalampag. So mag-silbi siyang talagang soundproofing niya, no? Kasi malilesen yung voice niya. At the same time nga, sa init, dagdag pang protekta siya, hindi siya agad mag-absorb ng init. Although meron tayong itong insulation na kasi, pero ito kasi meron itong lifespan, eh. Hindi naman tatagal ng 20 years or 15 years yun, eh. Yan. So I think mga 10 years lang din yata ito, so sakali. So yun, if ever man na yun, ito na yung magiging pang protekta niya. Ayan po ang rock wool insulation installation natin, no? Sample lang naman to, pero lagyan pa natin yung kabuuan niya. Pero ito na nagagamit natin, no? So 9 na piraso yan. Try na lang natin kung hanggang saan siya abot. Pero dito, so, parang nakalahati tayo sa isang linya na to, eh. Tapos ito baka makover na natin to isang buo niyan. So assuming na natin na isang buo yan, isang rolyo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I think kailangan pa ng dalawa if ever man, kasi dito malapad. Pero dito tayo maglalagay ng insulation o rock wool, no?
pader na lang yan kasi di naman siya ano ng init. Ito yung kailangan natin ma-secured, no. So far nga pala umuulan. Kung nakakita ba tayong ano pagbulusok ng tubig. So ito po yung ating gagamitin na pang dingding sa loob. Gypsum board po yung tawagin nila. Ang brand po niyan is Snow. Ayan. I think Batangas yata planta nito eh. So ang kapal na pinili natin standard, no. Ayan. Ano yata siya? 12 mm. So di ko lang sure kung may mas mataas pa dyan. Pero ito 12 mm po siya. Standard shield. Alam ko marami din klaseng pinaka parang Byron yata nito eh. Pero ito standard shield lang. No. So ito po ilalagay natin pang ano, pang dingding niya sa loob. So hindi na yung shera board na ano. So ginamit lang natin yun pang kisame saka pang ano, pang flooring. So ito ang texture niya sa loob, no. Kung ano yung nasa loob niyan, ayan. Ayan, para siyang chop, no? Gypsum board. Ayan. So, okay siya. Kasi makinis naman na yan, ano? So, konting masigal lang yan. Maganda na pinturahan yan. Saka, yun nga. Hindi na masyado magkokos ng ano ng pag-label pag pintura dyan. Okay, so, balik tayo ulit sa taas, ano? Ito, lagyan na ng pinaka-roof niya. Uy, hangin ah. Saktong hangin no? So, mayroon ng roof yan. Para sa agdanan. Naka-ready na rin, no? So, ito na. Nalagyan na yung kabila. Itong side na to. Ayan. May isang piraso na nakalatag na, no? Ito pa yung ating share board na 3.5. Yan, no? Yan ang ginamit natin pang kisame dyan, no? Yung ito sa kwarto natin, ayan, naka-ready na yung pagkatagan. So tiles po yung gagamitin natin dito, no? Tiny tiles. So ano ba ang itsura ng tiles natin? Sige, malalaman natin. Update na natin yung itsura ng tiles o yung pinaka design ng tiles natin. Okay, so medyo nag-araw na kaya kahit paano makakagalaw-galaw na yung mga tao na makapasok na sila, no? So by tomorrow, ito na ang yayariin pang kisame natin para makapaglagay na rin tayo ng yung ating rock wool. Ayan, katulad yan, maaraw, no? Bilad sa araw yan kasi yan, lalo ganyan. So kailangan natin talaga kahit paano protektahan, double walling din yan para yung init hindi niya ma-absorb totally. So, nandito ulit tayo sa bilihan ng mga tiles. Dito tayo bumibili kasi dito yung mas malapit at the same time, yun, maraming nakasale dito. So, ang binibili lang natin, pinaka-sale lang. Sakto lang, no? Budget meal lang na tiles, no? Malagyan lang natin ng tiles yun. Yun yung ating ginamit na no ngayon. Tile adhesive. Ito lang yan sa Santa Talita Matanda, San Miguel, Bulacan. Nakasale sila dito eh.